Sa gitna ng mga kontrobersiya, muling pumutok ang usapin kaugnay sa alitan sa pagitan ni Cathy Binag at ng unang pamilya. Si Cathy Binag, nagkilala bilang matalik na kaibigan ni Liza Tarasmags, ay hindi nagpatinag at bineltahan si Pangulong Kuting at ang kanyang asawa matapos maglabas ng panibagong ebidensya kaugnay sa umano'y isyu ng pulveron at ng pag-ugat sa kanilang sigalot. Ayon kay Binag, mayroon siyang mga hawak na ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga akusasyon laban sa unang pamilya. Aniya, hindi siya magdadalawang isip na ilabas ang lahat ng detalye upang ipakita sa publiko ang tunay na nangyayari. Dagdag pa niya, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng alitan, kundi may mas malalim na dahilan ng kinakailangang mamunyag. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ng mga Marcoses sa mga bagong pahayag ni Binag. Bagamat wala pang direktang sagot mula sa kanilang panig, inaasahan ng publiko ang magiging hakbang ng administrasyon sa harap ng balitang ito. Patuloy na nag-aabang ang sambayanan sa mga susunod na mangyayari sa lumalalang hidwaan na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sabi ko dito sa mga religious group, kayo lahat, mga different sectors, jeepney drivers, tricycle drivers, magtitinda, kung ano man, teachers, doctors, whoever you are, na Pilipino, pababayaan nyo na lang ba dahil sila ay hindi nyo kasama sa church? Yung injustice, yung panggigipit, pangsisikil, panghaharas, paglabag sa batas ng mga uyawang pulis na ito na tututukan ang ating mga kabataan, ang ating mga nanay, tatay doon na nagdadasal sila. Ipagpalagay na natin, okay? I-convict na natin si Pastor Quiboloy dahil yun ang gusto nila eh. Na-convicted na ito, ganyan. Gumawa na. Diba? Kinonvict na nila sa sa mainstream media. Okay. Pero itong mga libo-libo o milyong mga nasa congregation, okay? Mga parishioners, ang tawag sa kanila, mga KOJC members, okay? Sila ba ay may kasalanan? Ang kasalanan ba ni Pastor Quiboloy, kung meron man siyang kasalanan? Kaya sabi ko, convict na natin, dahil ang gusto nila, kasalanan ba ng mga members? Di ba? Kaya nga, di ba, pinagbigyan ninyo na ang kasalanan ng Marcos Sr. ay hindi kasalanan ng anak. Di ba, ganyan yung narrative ng iba, okay, na sumuporta kay Bangag. Pagbigyan natin, dahil ang kasalanan ni Marcos Sr. ay hindi kasalanan ni Marcos Jr. Yung pala, mas malala ang buwakan ng Genemes na Bangag na ito. So, ang kasalanan ni Pastor Quiboloy, kung meron man, ay hindi kasalanan ng mga members niya. At walang karapatan ang mga pulis na tiwali o baka sabi nga ni Cathy, baka yun ay mga galing sa presohan at pinasuot lang ng uniforme na walang nameplate para manggipit doon. I'm talking to you, all sectors, lahat ng Pilipino. Kung pinababayaan ninyo, ulit-ulitin, ilang beses yun na narinig sa vlog ko, pababayaan ninyo na it's okay, especially the media, na ayaw i-cover yan ng mga yawa na yan. Kung pababayaan ninyo na nakikita nyo na ginugurgur na ang kapwa nyo Pilipino, nilulusob ng walang search warrant. Diba? Ibig sabihin, kayo ay mga jejimon at wala kayong pakialam, hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng hustisya. Dahil ang nasa isip nyo lang, dahil hindi nyo bet, dahil hindi naman kami miyembro ng KOJC, o maaring ikaw ay ganito ang relihiyon mo, di ba? O may rivalry or whatsoever, o may kompetensya, di ba? Hindi ka kikilos. Kumbaga kahit na ginugurgur na itong mga grupo na ito, itong buong congregation na ito, hindi ka magsasalita kasi hindi mo sila kaanib, ganyan-ganyan. Ganyan kayo. Nakita nyo na ang mga dilawang mga politiko, katulad ni Dilima na pinalaya nila, na sumasayaw, kumakanta, gumigiling sa loob ng bilibid. Department of Justice Secretary during that time.
kumikerengking lumalandi sa loob ng bilibid. DOJ nagpapatupad ng hustisya, tumitingin sa hustisya ng mamamayang Pilipino. Ano pinalaya? O syempre, gagamitin niya ni Lisa Tanas. Sino paniniwalaan mo? Yung bibig ni Duterte, okay, na parang Armalite, kapag tinira niya ang mga suwail o mga taksil sa bayan natin. Ulitin natin, Pangulong Duterte, wala sa kanya yung pa-cute-cute, wala siyang ganon. Hindi katulad ni Marcos na pabebe. Hindi katulad ni Bangag na pakonyo-konyo, bulol naman, Bangag naman, nauutal dahil na sobrahan sa paggamit ng pulburon. Di ba? Balikan natin na pagtututuliin ni Pangulong Duterte, sinusyutan at iba pang hindi nagbayad ng tax. Katulad ng Dunkin Donuts at iba pa, Mylong at kung ano-ano pang mga kumpanya na yon. Di ba? Ano nangyari? Si Pangulong Duterte, sa 6 na taon, pumunta ba siya dito sa Amerika para mag-kiss ass dito sa aming mga Amerikano? Hindi. Namatay ba kayo? Umano ba yung krimen? Umakyat ba yung krimen katulad ngayon? May mga nadudukot ba na sobrang dami ngayon? Tumataas ang mga pulboronic activities, ang mga nagluluto ng pulboron. Di ba? Hinuli yun nung panahon ni Duterte. Hindi man yan na zero out, pero napakatapang niya na hindi siya nag-side. Sabi nga ni Inday, I think sa interview niya, na ang kanyang tatay o yung mga Duterte, tama ba yung pagkakaalala ko, na hindi siya nag-hang out sa mga like yung mga big time or politiko para lang, para lang mag-playing safe. O hindi siya magsasalita dahil ito'y politiko or mayaman. Anong ginagawa ni Pangulong Duterte? Lusyutan. Bilyonaryo. Ano sabi niya? Pag hindi ka nagbayad ng tax, tutuliin kita. Di nagbayad. Right away, 6 billion. Mylong, Dunkin Donuts, di ba? Nataranta. Panahon ni Marcos, meron ba kayong nakita na nagtapang-tapangan si Marcos? Nahahabulin niya ito mga kumpanya nito? Hindi. Why? Kasi kasabwat na sila. Magkakasabwat na ang mga yawa. Anong pagkakaiba? Kung si Duterte ay kawatan, katulad ng mga Marcos Jr., may nabalita ba kayo? Pagbaba ni Duterte. Si Duterte nag-impok sa Swiss account, sa ganito, sa ganyan. Meron bang balita na si Duterte, okay? Baka gumawa na si Lisa ng balita ngayon. Baka mag-autos siya ng tao, mag-open kayo dyan, Rodrigo Duterte pangalan, sa ganito, ganyan. Magaling yung hinayupak na yan. Pero wala kayong nakita, walang nabalita na si Duterte ay may mga offshore accounts, kundi ito mga tiwali katulad ni Bautista. Katulad itong mga Mga Marcos, huwag na tayo lumayo, senior. See that? So yun ang titignan ninyo mga kababayan. Kaya salamat kay Inday Sara na siya ay nagsalita na. Natakot ba si Pangulong Duterte sa Amerika? Inano nga niya, ineklabus niya nga si Obama. Ano nangyari? Pumunta ba siya dito? Hindi nga, di ba? So ibig sabihin, kayang tumayo ng Pilipinas. Hindi mo kailangan maging tuta ng kahit anong bansa. Di ba? Naging tuta ba si Duterte? Hindi. Nasindak nga sa kanya. Kaya anong ginagawa sa kanya? Pinag-iinitan siya ng international. Kasi ng mga international traitors, kasi hindi nila akalain na may isang Bisaya na Duterte na magsasalita ng ganyan sa isang mayamang bansa o sa mga mayayamang bansa. Hindi nila kinikeri. So, ginagawa nila ng istorya na ito ay maraming tinegi dahil din sa war on drugs na yun. Di ba? Kaya ngayon, ginigipit siya ng ICC. Hindi nila akalain na mayroong isang Duterte na galing sa third world country na kayang murahin ang presidente ng Pilipinas o kayang benggahin. Dahil ayaw niya magpasakop. Ayaw niya ng utos-utosan siya. Ayaw niyang maging asong julon. Katulad ni Bangag, katulad ng ibang mga nakaraang presidente. Ngayon, ano gagawin natin ngayon mga kababayan? Todo support na kailangan yung lumabas ng bahay ninyo. Sabi ko, kung pababayaan nyo na lang na nakikita nyo si Bangag
na dito ay may pulburon. Nagnanakaw. Nangidnap si Lisa Tanas ng 2 bata. Minor de edad. At hinahamon ko nga siya eh. Okay, hinahamon ko, gumawa ka ng aksyon. Ayan si Cathy, sinabi, inabutan mo ng pulburon. Inabutan niya, mga kababayan. Pero tahimik ang buwaka ng Genemis ng mga mainstream media, mga julol, na mga kampo ni Judas. Ayaw pansinin na si Marcos Jr. ay pulboronic. Deadma. Ayaw pansinin na ang First Lady ay nangidnap, ginamit ang power ng gobyerno, pinakidnap ang 2 bata mula sa Turkey at nagfabricate ng mga crime. Hindi lang sa akin, kundi kay distressed mother. Tapos tahimik kayo kasi naiinis kayo. Tama lang yan kay Maharlika. Diba? Kasi ang ingay niyan, ganyan-ganyan, anti-government. Anti-government, really, Charlie? Pag sinabi mong anti-government ka, sinisira mo ang gobyerno nang walang kadahilanan. Ako, nire-repair ko ang gobyerno ng Pilipinas. Katulad ni Inday, katulad ni Pangulong Duterte, ni Harry, ni Vic, ni Glenn Chong, ha? Dahil kami ay nagsasalita, dahil ang bangag na presidente ay nilulubog kayo. When you say dinidestabilize mo, ang gobyerno ay gumagawa ka ng mga krimen. Sinisira mo not only the government, but buong Pilipinas o buong Pilipino. Sino ang sumisira sa buhay ninyo? Ang presidente niyong bangag na huling-huling may pulburon dito na dapat nakakulong yan. Kung walang immunity. Si Lisa dapat nakakulong yan. Si Sandro dapat nakakulong yan mga yan. Yung isa pang anak dapat nakakulong yan. Dahil kapag napatunayan, based dun sa mga testimonya ni Cathy Binag, dapat nakakulong yan mga yan. Dapat yan, hindi na makawala yung mga inayupak na yan, di ba? Sino ang destroyer ng bansa? Sino ang nagde-destabilize? Kung nakakaintindi kayo ng ibig sabihin ng paninira o pagdedestabilisan ng gobyerno, ano ang sinira ko? Ako ba ang nagnakaw ng kaban-kaban yung pera? Ako ba ang nakikipagsabwatan dyan sa PCSO ng Kawatan? At sama-sama sila nagiging milyonaryo maya-maya na nananalo sa loto. 433 winners na sana. Kaya ba i-present yan mga yan? Saan na yung 433 winners? Ako ba ang nagpapanalo ng napaka-imposible na 433 winners? Ako ba ang kumukolekta dyan sa PAGCOR kay Altenco, isa pang Addictus Benedictus, ng 150 million a week? Ako ba ang nakipag-meeting sa Okada executives para magkaroon ng parte o kahati si Lisa Tanas doon sa negosyo ng mga foreign investors? Sila ang destabilizer. Ako ba? Yan ang ibig sabihin ng destabilizer. Sino ang taksil? Ano ninakaw ko sa inyo? Ano ang sinira kong property? Okay? O ano ang binili kong property galing sa kaban ng bayan? Sila ang destabilizer. Ngayon, kung kayo ay tahimik lang, di ba? Alam mo, kaya alam niyo mga kababayan, hindi aasenso Pilipinas, mabubulok kayo hanggat kayo ay tahimik, hanggat kayo ay hindi nagsasalita laban sa inyong, ay para sa inyong flag. Kitang-kita nyo na Addictus Benedictus ang presidente nyo. Kitang-kita nyo na arte-arte ni Lisa. Oh, may paiyak-iyak pa doon sa Cebu kasama niya si Wakwak. Anong sabi ng hitad? Ha? Anong kadramahan ang pinagsasabi ng mga to? Sino ang destabilizer? Anong sabi niya? Nagdrama-drama doon. Okay, tignan natin kung ano sinabi ng Giatay. Sabi niya, I wish, ano sabi niya doon? I'm sorry, sabi niya gano'n. I'm sorry, my nose made me cry. Tapos naghilak-hilak ang alpotera. Akala mo, sabi niya, ano sabi niya dito? Oh. Sabi niya, I wish my husband was here to feel the love and support that you gave him. Okay, back to speech. Ang alpotera, ang butot, ang mudlo, ang kidnapper, ang lahat na. Oh, ano sabi niya? I wish my husband was here to feel the love. Ang arte ng Hidiputa. Sabi niya, and support you gave me. I know I did. Sabi niya, and that's why it's important. Sabi niya,
I'm never going to forget this day for as long as I live. Sana nga hindi ka na mag-live eh. Sabi niya, today, what you did, I mean, the showing of unity, it's like it's really so touching. And you know, sabi niya, he's not perfect, but my husband is really trying. Sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he is doing, but unity has a lot to do with it. Like in Cebu, really? Unity ng mga pulboronic, Lisa. Unity ng smuggler, unity ng kawatan. Magtigil ka. Kayong dalawang nami ka mo. Unity? Una mong tinira, executive secretary, si Vic Rodriguez, dahil ayaw ni Vic Rodriguez i-appoint ang mga kawatan at ang mga addictos benedictos dahil makakasira sa bayan. Anong ginawa mo? Anong ginawa niyo mag-asawa? Asan ang unity? Mga taksil kayo dahil ang gusto niyong i-appoint ang mga kawatan. Kaya manahimik ka dahil makukulong. Kung di ka makukulong, magugurgur ka ng kusa. Dahil hahagupitin ka, hindi ng Diyos. Gagupitin ka ng kapwa mong Satanas. Believe me. Sa tandaan mo tong araw na to. Hindi man ngayon, bukas makalawa, hindi ka hagupit ng Diyos. Si Satanas din ang kapwa mo ang hagupit sa'yo. Tandaan mo yan. Ano sinasabi mo dito? So touching. Ang sabi niya, I feel bad when people see all the negative. Apektado. Ha? Hindi negative. Positive kayong magpamilya. Positive kayo sa pagiging ngagba, bartek, pulburon, lahat ng kasamaan. Sabi ko nga, nilagpasan nyo si Satanas sa Gimpierno. Huwag kang umarte. Dahil ikaw ay national problem, national disaster, national salot ng bayan. Yung mudlo ng mata mo, dyan lumuluwa, lumalabas lahat ang kasamaan mo. Kung ano yung layer ng liog mo, na parang, my God, mga kababayan. Sabi niya, my husband is not perfect. Kailan hindi talaga maging perfect ang husband mo. Dahil siya ay bangag. Never ever, kaya huwag mong pangarapin na maging perfect kayo. Dahil negative kayo. Negative ang inyong mga jutak. Pero positive, okay? Positive kayo sa pulburon. Yan ang katotohanan. Oh, it's not easy what he is doing. Yeah. Hindi talaga madali ang pagiging bangag. Na kapag hindi mo gustong magtrabaho, a-acting ka na kunyari may sakit ka, magkubid-kubidan ka. Lalabas ka after 5 days. Kapag tapos na ang delubyo, hindi mapuntahan ang Surigao nung naglindol, hindi mapuntahan nung nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao. Di ba? Huwag kang umarte, pare-pareho kayo, walang unity. Yung ka-unity nyo, kaya nagpuno ng salup, nagsalta na si Inday. Manahimik kayo. Dahil tatapusin kayo ng Jejimon. Okay? Wawakasan namin ng taong bayan ang pagiging bangag nyo. Lalo na ngayon, ang Vice President nagsalita na, nagagamitin niya ang kanyang platform, ang kanyang resources, ang kanyang boses. Ibabalik namin kayo sa pusali. Doon kayo nababagay. Sa pusali na punong-puno ng pulburon. Tapos, scripted talaga kayo mag-asawa na. Ang sarap nyo talagang, patiwarikin. Sabi ni Bangag Jr., unity is the key for us to move forward. Paano kami maniniwala sa unity mo? Ulitin natin, yung mga taong tumulong sa inyo, unti mo ngayon nagbigay sa inyo ng campaign fund na Pogo operator, hawak ko na ang ebidensya dito. Lisa Tanas, inaantay ko na lang ang signal. Signal para maipakita sa taong bayan. Ikaw, Unity ka Marcos, na tumanggap kayo ng multimillion sa Pogo operators. Kaya itigil nyo yung pagpiga-piga nyo kay Harry Roque na wala naman kayong mapiga dahil sinusupla kayo dyan sa Kongreso, Senado. Ang sandata lang ng Kongreso at Senado ay contempt. Contempt ko kayong lahat Contempt ko kayo sa Gimpierno. Sabi niya, unity is the key for us to move forward. Really, Bangag? Every day you move forward. High and high and high. Above the sky. Cloud 9.
Dahil hindi ka makapagtrabaho hanggat hindi ka tumitira. Sagutin mo si Cathy Binag. Sagutin mo. Okay? Dahil inaano ko si Senator Bato, ikaw Senator Bato, gawin mo ang tama. Enough for playing safe. Ulitin ko sa mga politikong nagpi-playing safe. Kung gagawa kayo ng tama, hindi nyo kailangan mag-playing safe. Kung nakikita ng taong bayan na puro kayo ay para kayo sa taong bayan, hindi nyo kailangan mag-effort dahil taong bayan mismo ang mag-i-effort to support you. The same thing with Duterte in 2016. Kaya nga nag-activate, nagparehistro ang mga OFW nung tumakbo si Duterte. Hindi ka kilala ni Duterte. Kusa yan ng tao. Hindi nyo kailangan mag-playing safe, Senator Bato. Patawag mo dyan si Cathy Binag, ipatawag mo si Lisa Marcos dahil siya ang nag-abot ng pulburon. According siya ang nag-alok kay Cathy. So ipatawag mo. Ipatawag mo si Altenco na pinangalanan. Imagine mo, ang namumuno sa atin, bangag lahat. Actually, ang dami pang sinabi mga pangalan sa akin. Sa USB. Diba? Bigay ko na kaya USB, no? Diba? Hindi muna. Hanggat hindi sinasabi sa atin, hindi natin yan pwedeng ilabas. Let Cathy do it. Diba? Ngayon, anong yung dito sinasabi mo? If we are spending our time, alam mo, dito makikita na apektado yung mga bangag. You know, pag inanalyze mo yung mga pinagsasabi nila, di ba? Sabi ni Lisa, sabi niya na may mga negative, na I feel bad kapag may mga negative na bang comment, sabi ni Kuting. Di ba nga, if we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Putang ina to. Really? Inuubos mo ang resources ninyo para manggipit ng mga kritiko. Inuubos mo ang resources ng bayan para makipagsabuatan sa ICC, para mag-fabricate ng mga crime, para mag-hire ng mga pulpul, okay, na mga manggugurgur to gurgurmi and other people, mag-hire kayo ng mga sindikato na mga taong papuntahin sa opisina ni Attorney Vic Rodriguez para magmanman. Mag-hire kayo, magbayad ka dyan kay Marbil para utusan na tanggalan ng security si Inday Sara. Utusan ang mga tiwaling kapulisan dyan sila Torre sa Davao para guluhin ang peace-loving Filipino o Davaoenos at ang mga KOJC. Diyan nyo inuubos bangag. Huwag mong pinagluloko ang Pilipino dahil kitang-kita na ikaw ay pulboronic. Sabi niya, our resources and our energy with opposing one another. Kayo ang nag-uupo sa Pilipino. Kayo ang gumagastos. Ginagastos nyo ang pera ng bayan dahil sinasalungat mo yung kasinungalingan mong pangako na mag 20 pesos bigas ang mga OFW. You know, pag ikaw ang naupo, ang pag-alis nila, choice na lang yan. Hindi na nila kailangang umalis, choice na lang na ang pag-alis nila. Eh lahat ng Pilipino gusto nang tumakas sa Pilipinas dahil sa panggigipit nyo, pangbabangag nyo, pagpasok pa lang sa airport. You know, yung mga investors, pagpasok pa lang, didemonyohin nyo na. Tumigil ka bangag, tatapusin ka namin. I'm telling you, tatapusin ka ng bayan. Palalayasin namin kayo dyan. Peacefully. Sa ayaw nyo't sa gusto, wawakasan kayo ng taong bayan. Dahil hindi kayo nararapat dyan. Kaya nga itong mga pulis na yun, mga retired generals na nagsalita, dapat kayo ay gumawa na ng paraan na kumbinsihin nyo itong mga bayarang mga general na hulihin na yung mga yan. I-raid na dyan ang pulboronic. Nandyan ang pulburon. Baka sako-sako yung pulburon na yan. Sako-sako ba yun? Baka drum-drum. Okay? Baka bago matulog si Marcos Jr., nagbababad siya sa pulburon. Hay na hay. Kaya itong mga kasinungalingan mo, Marcos Jr., na imbis na ubusin ang ang resources, ang pera, 'di ba? Para sa mga political kayo ang gumagawa nito. 'Di ba pinagbabayaran niyo nga? Okay? Yung Oñate, si Noel Oñate, 'di ba? Pinagbabayaran ninyo ang mga kongresista
para manipulahin ang taong bayan, binribe ninyo ang taong bayan para pumirma dyan sa jutang GNMS at charter change para manatili kayo forever dyan sa pwesto? Okay? At may nakapagbulong sa akin, Onyati, pinapatanong, polboronic ka din daw ba? Kasi may nagsesesyon din daw sa bahay mo. Noel Onyate, na nagbayad, okay, na dapat na contempt na to ni Amy Marcos sa Senado, na siya yung nag-fund nung 55 million na charter change ads, di ba? Dumadaan pa kaya sa ads ng YouTube natin na bukela ni Senator Amy Marcos pero hindi niya kinontempt. Dapat kinontempt mo na yun, sinungaling. Na sinasabi niya, tiyatanong ni Amy Marcos doon sa Senado na, ikaw ba ay may pagkakataon ba na nag-meeting kayo ni Zaldico at ni Tambaloslos? Hindi daw talaga. Nag-meeting sila para yun na pag-usapan na kung paano nila i-bribe yung taong bayan. Tapos later on, naglabas si Amy Marcos ng picture. Ang sabi niya, it slipped my mind. Bangag nga, di ba? Pagbangag lang yun. Sinungaling. Ngayon, ito ang sinasabi ko, inuubos nila ang energy nila, resources nila para gipitin, harasin ang taong bayan. Nakita nyo, ayaw nila nang may nagkikriticize. This is very Marcos Sr. Diba? Noon, itong mga dilawan na ito, nagreklamo na yung mga nag-criticize kay Marcos Sr. noon, pinagugurgor. Which is true. Noong panahon ni Duterte, ang mga vloggers, mga reporters, pinagugurgor pa. Dapat kung gusto ni Duterte igurgor, nauna na yan si Kerara. Diba? Dapat si Kerara ang naunang nagurgor. Pero ngayon, nasa na si Kerara? Dakdak ng dakdak nun, anti-Marcos, nasaan na? Nasaan na yan? Puro diktador. Nasaan ang ABS-CBN? Nasaan ang GMA? Nasaan yung mga jutang GNMS na yan? Diktador. Marcos, kaya nga, si Pastor Kibuloy ang unang tumulong kay kay Bangag Libre. Doon sa Okada, doon sa debate na yon. Tapos eto ang ganti ng mga traidor. Nakita niyo kung gaano kawalang hiya? Doon na lang, mga kababayan. Doon na lang sa nagbigay sa Pogo operator. Okay, yung Lucky South 99 na yan. Nagbigay yan kay Bangag at kay Lisa. Kasama ka pa doon, Mr. Daza. Certain Daza muna yung pangalan. Kasama din daw ito sa Polboronic Party. Okay? Yung isang certain Daza na chumukchak chenes kay Lisa Tanas. Kaya iniwan ng, di ba, sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting ahas, itong si Mr. at si Mrs. Daza, okay, naghiwalay. Iniwan ni Mrs. Daza si Mr. Daza kasi dahil bangag na bangag si Lisa at saka si Mr. Daza nahuli nagchuchuk-chak chenes, kaya hiniwalayan. See, ang gandang model, di ba? Ang ganda ng ehemplo nila sa taong bayan. Kaya tama ang mga lumalabas na nag-o-orgy sila dyan sa Malacanang kasi pag bangag ka na, kahit yata aso, titirahin mo Right? Hindi ko pa naranasan maging bangag sa bangag sa kape, oo. Pero bangag sa pulboron, tandaan nyo, wala akong bisyo kahit sigarilyo, di ako nagyoyosi, no? Kaya hindi ko masabi sa inyo kung ano ang feeling ng pagkabangag. Pero based dun sa mga balita, di ba, kapag high ka, yung iba tinitira ang pusa. Di ba? So, ito. Kaya sabi ko, anong gagawin nyo? Tatahimik kayo? Dahil kayo ay hindi pa kayo naapektuhan? Dahil ang KOJC lang ang inaharas nila muna ngayon? At si Maharlika lang? Deserve ni Maharlika. Bakit ko deserve? Bakit ko deserve na gurgurin nila? Ulitin ko, anong kasalanan ko sa bayan? Hindi ako ang may hawak ng pondo. Hindi ako ang nagpulburon. Hindi ako nangingidnap. Hindi ako lahat. Kaya dapat kayo, mga Pilipino, gumawa ng aksyon. Ano to? Kita mo, breaking news, 22 minutes. Ipinag-utos ng Court of Appeals sa Securities and Exchange Commission na ibalik ang Certificate of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corporation. Congratulations! Galing ni Lisa Tanas, di ba? Kaya no wonder tahimik to mga to. After nila magdiktador-diktador noon, di ba? Binusala na ang kanilang mga bibig. Kaya hindi inuulat
ang pulburon ang pagsingot ni Marcos Jr. Kaya nga ang Rappler ay pinak-check. Okay? Pero binalik, okay, na swapping daw ng ulo ni Kuting, yung ulo doon sa pulburon video na ito. So yan, matatandang binawi ito ng SEC noong 2018 dahil sa umano'y paglabag sa foreign ownership restrictions ng mag-invest ang US-based company na Omidyar Network sa Rappler. Kita ninyo? Ang batas, ang tama ay binabaligtad ng mga bangag. Kaya tahimik. Kaya si Dilima, di ba? Diktador for 30-something years. Diktador sila Marcos, pero tahimik ang mga jutang ginimis. Tingnan mo si Lenny Robredo, tahimik. So, ibig sabihin, iisa ang interes nila. Tatraydorin ang taong bayan. They are not for the people, mga palangga. Sabi sa balita, the facts show that Rappler Holdings and by extension, Rappler are currently wholly owned and managed by Filipinos in compliance with the constitutional mandate. Saad ng desisyon ng Court of Appeal. Sino kaya yon? Sino kaya ang nagdesisyon nito? Ano ang inutos ni Lisa Tanas sa kanya? Kita ninyo, nababaligtad ang lahat. Pinagbayad ni Duterte ng mga hindi, pinagbayad sila sa kanilang mga kasalanan dahil sa paglabag ng batas sa Pilipinas. Pero ang bangag, binalik lahat. Pinalabas si Dilima. Ito Rappler. Asan ka pa? Only with bangag administration. But don't worry mga palangga. Wawakasan nyo sila. Kayo sa Pilipinas ang magwawakas sa kanila. Ano pa sabi ito? It's a vindication after a torturous 8 years of harassment. Sila pa raw ang biktima, sila pa daw ang hinaras. Kung hinaras kayo ni Duterte Rappler, dapat 7 feet below the ground na kayo ngayon. Kung totoo ang sinasabi nyo na si Duterte ay manggugurgor, dapat hindi na kayo nakakapag-ulat. Dapat nilibing na kayong lahat. Diba? Kaso, hindi yan totoo. Okay? Sabi ni Trollbuster, si Razon ay involved sa smuggling. Sinong Razon, palangga? Okay? Sinong Razon yan? Sabi niya dito, sabi ng balita, kanya ba itong balita? It's a vindication after torturous 8 years of harassment. The Court of Appeals was unequivocal in the rejection of the SEC 2018 shutdown order, declaring it illegal and grave abuse of discretion. Okay, sabi daw ng Rappler. Di ba? Baliktad ang mundo. Sabi ko sa inyo, di pa napag-usapan na natin yan eh. Si lahat ng, okay, ang mga, di ba, si ano ba, lumabas na yung isang yung notorious na mangguguror, ano pangalan nun? Hindi ko maalala ngayon. But anyway, lahat pinapalabas. Lahat ang mga nahuli, nakita nyo si Amit Chandramanny, binasbasan ni Lisa Tanas yan, na bigyan ng proteksyon. Nakita nyo si, sino pa yon? Etong si, yung, na absuelto. Sino yung mga na-absuelto? Nandito sa ating mga listahan. Okay? Sa smuggling, lahat. Okay, nasaan yung mga si Sayarot, di ba? Na-absuelto lahat. May nabalitaan ba kayo na big time na sindikato na naipakulong ng bangag na gobyernong ito? Wala. Kasi business partner sila, mga palangga. Okay? Business partner silang lahat. Kaya hindi makukulong, hindi maghuhuli. Ano nakikita nyo ngayon? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang kilalang personalidad. Okay? Na pinadampot ni Bangag Jr. na sangkot sa mga illegal. Sino gusto nila ipadampot? Ang dating Pangulong Duterte. Kasi paghihiganti ni Lisa Tanas yan, paghihiganti ng mga bangag dahil hindi na-appoint si Bangag Jr. sa Department of Agriculture noong panahon ni Pangulong Duterte. At paulit-ulit ko, ayan, testimonya ko yan. Dahil mismo inutusan ako ni Lisa Tanas na kausapin ang kampo ni Pangulong Duterte, si Senator Bongo, na i-appoint yung kanyang asawang bangag. Pero dahil ayaw ko makialam at never ako nakikiusap sa mga tao na baka naman i-appoint mo, I don't do that. Marami ang lumapit sa akin kahit noong inauguration na nandyan ako para utusan na ilapit kay Lisa. Never ko ginawa. Yung isang hangal nga, gusto pa magbayad ng 3 milyon sa akin.
Di ba? Oh, gusto pa magbayad. Sabi ko, hindi, mag-ano ka doon. Mag-apply ka. At saka, hello, haglagang 3 milyon, sisirain mong alindog mo. Kayang-kaya mong kitain ang 3 milyon sa Amerika. That's only $60,000. Tapos iaano mo, ipagtatraidor ka. So, well, magbalik tayo dito kay Lisa Tanas. Kaya ganun siya ka vindictive. Di ba? Narcissist. Ganyan ang mga bangag. Sinabi na yan ni Miss Cathy Binag. Si Arlene Perez, kasama mo po kami sa laban at ito po ay personal mong laban. Prayers for you at mananalo po tayo sa bandang huli. Sabi ni Arlene Perez, your supporter since 2018 from Savannah, Georgia. Patuloy po ating pagmamahal sa bayan. Salamat, Arlene Palanga. Thank you so much. See? So, kailan kayo lalabas? Kuya Chard Dubai TV to support Maharlika KOJC VP Sara Duterte families. You have to support yourselves. Alam mo mga palangga, dapat suportahan yung kapwa niyo Pilipino. Kasi kami, kahit pa paano, si Inday, kaya yan lumaban. Sabi ko, makakakain ako eh. 'Di ba? Sila Hari, lahat ng mga nagpupronta sa Maisog. Kaya naming lumaban sa buhay. Okay? Whatever, kaya naming lumaban. Pero bakit kami nandito? Gusto namin magising kayo sa injustice, sa panggigipit, pangaras, pagsusuppress, pang-oppress, pagnanakaw, smuggling, kidnapping, lahat pulburon ng mga yawa na ito. But thank you for all your prayers. Pero you have to act now. Di ba sabi ko sa inyo, mga kababayan, na ako'y bata pa. Okay? Bakit ganito si Maharlika? Bakit nagdadadakdak dito? Paulit-ulit yung nakapalo sa akin, 2018, line ng 2015. Bata pa lang ako, well, hindi pala bata, college days, no? Diba? Tandang-tanda ko, ulitin ko yung kwento ko. Si Ma'am Lynette, alam niya to kasi lagi siyang nakakinig. Pag nakapila ako sa SSS, sa Social Security, nag-asikaso ka ng mga papel-papel mo, diba? Madalas inaapi yung mga galing ng probinsya o mga matatanda o yung tingin nila, walang pinag-aralan o mahirap dahil yung damit, parang gusnay-gusnay, sinisigaw-sigawan ng mga empleyado ng SSS to, Social Security, Diyan po sa Quezon City, kung naalala ninyo, okay, ang Social Security noong 1991, 92, kahoy pa yan dyan. Hindi pa yan ganyan kaganda. Kahoy pa lang yan. Mag-a-agree kayo. Sino nakapunta dyan sa opisina ng QCNN? Nakapila ako, sinisigaw-sigawan. Yung elderly, nagpipila. Pinakikialam ako. Ano sabi ko? I was 17, 18, kasi I started working 16, no? As service crew. So nag-aasikaso ka na ng papeles. 'Di ba? Sinisigaw-sigawan. Lumapit ako at young age, darling. Sabi ko, wala naman po kayong karapatan sigawan si ate o sino man 'yon. 'Di ba? Tratuhin niyo ng tama. Di naloka siya at young age, gaganon ako. Mababago ko ba yung DNA ko? Pinakailaman ko. Hindi na pahiya siya, natahimik siya. 'Di ba? Hindi ba porket probinsyana yan, galing ng Davao, galing ng Kapis o galing ng Bicol, api-apihin mo. Ano yung message na gusto kong iparating sa inyo? Pababayaan nyo na lang ba na nakikita ng mga mata ninyo, nakapila kayo dyan sa GSIS, sa SSS, kung saan man sa bangko nakapila, na inaapi-api ang kapwa mo, matanda man siya o bata, na sinisigaw-sigawan ng taong gobyerno, titingin ka na lang dahil hindi ikaw ang naapektuhan? Ako, I always stand up. Kahit hindi ko siya kilala. Minsan ang ending yan, ako nakipag-away, ako pa nakipagsuntukan, hindi ko naman laban. But, hindi ko kayang alisin yan sa dugo ko. Another story na nakwento ko, college days. Hindi ko na pangangalanan yung hindi ko na malala yung tao, no? Nakapila kami ng bonggang-bongga, nagbabayad kami ng tuition fee. Yung diskarte ng kahera, di ba? Ay, kulang ako ng piso ganyan-ganyan. Kulang ako ng 25 ng 25 cents o 50 centimos. Style niya yon. Tuwing nagbabayad kami ng tuition fee, nakikita ko yung mukha niya, laging ganon ang eksena niya. Makakaipon siya. Sabi ko sa sarili ko,
Tangina, sabi ko, pagdating sa akin at kukulangan mo, yari ka sa akin. I swear to God. Ilang taon lang ako noon? 19? 20 years old? 19 siguro. Ano sabi ko sa kanya? Sabi niya, ay, miss, kulang ako ay, ang unang tanong, may 50 cents ka, di ba? Utos sa atin yan. May 50 cents ka para bigyan ka ng piso. May 50 centimos ka. Sabi ko pa, wala po eh. Kunyari, bait-baitan ako. Wala po eh. Ay, pasensya ka na, kulang. Wala akong 50 cents eh. Sabi ko, ay, di lumabas ka dyan. Sabi ko gano'n. Ay, di lumabas ka dyan, magpapalit ka lahat. Kami, kinulangan mo na, pwede ka na magbayad ng apartment. Di ang ingay ko doon. Ito na talagang ngangabelso. Hindi palakpakan yung mga estudyante. O, di ba, bidan lola mo. But ano yung gusto kong iparating? Nakikita nyo na yung pang-aapi, pang-durugas, pang-mamaliit. Titingin ka lang. Ipagtanggol mo kapwa mo. Kahit dito sa Jamaica, kahit hindi ko kalahi, ano man ang lahi nila, pag nakakakita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, na inaapi ka, kailangan mong mag-speak up. It's the same thing na tinuro ko sa mga anak ko, na huwag ka magpapabuli, anak. Dahil pag naumpisahan ka, tuloy-tuloy ka. Pag binuli ka, jumbagin mo, ako bahala sa'yo. Serious. Di ba kinuwento ko na sa inyo, ang anak ko, kinder, sinapak siya ng lalaki, iyak-iyak, mama, inaway ako. Nagalit ako, ano iyak-iyak ka? Huwag kang iyak-iyak. Lumaban ka. Suntokin mo bukas. Sabi kong ganon. E di kinabukasan, sinuntok ng anak ko. Si Sheng, ginanon. Nasa likod lang ako noon eh, flag ceremony. O, di nagkagulo ang mga hitad. Pumapalakpak ako. Good. Good job, anak. O, sabi ng teacher, ay, bakit ano nangyari? Sabi ng anak ko, sinuntok po niya ako kahapon eh. E di quits na. Pero mga kababayan, ang sinasabi ko, i-relate natin sa ginagawa ng bangag. Binubuli na kayo. Hindi lang to basta-basta bully na iringan. Yung mga pagsisigaw-sigaw, it's not good. It's not good. Kahit ano pang bullying, ano pa pang-api, walang maganda. So anyway, ito yung ginagawa sa inyo. Ninanakawan kayo. Pinabaha. Bumaha. Nagsinungaling na 5,500 flood control. Nagsinungaling na, pag naupo ako, 20 pesos na lang ang bigas. Susuportahan natin ang magsasaka. Ano nangyari sa mga goods, mga produce ng mga magsasaka? Recently sa Baguio, may nakita ako sa TikTok. Yung mga repolyo, yung mga paninda nila, itinatapo na lang, pinamimigay na lang. Nasaan yung from farm to market na sinasabi ni Bangag? Hindi nila sinusuportahan yung magsasaka kasi ang sinusuportahan niya, smuggler. At sila ang partner. See? Titigil na lang kayo. I hope, ayoko magdasal. I hope lang na sa susunod hindi na kayo ang tatamaan ng mga mga pang-aping to. Yang mga yan, kayo, mga nagbumotor, nag-jeepney driver, lahat kayo, sana hindi dumating sa point na kayo ay bumabiyahe na may isang anak ni mayor, anak ng congressman na makagitgitan nyo at barilin ng bonggang-bongga o maliitin kayo. Kasi pinababayaan nyo lang na inaapi kayo. Mamamatay kayong aapihin kayo. Ako, hindi ko pinabayaan na inapi ako. Galing ako sa mahirap na pamilya. Hanggang ngayon, mahirap pa rin naman. Diba? Pagbaha, hirap na hirap. Katulad ng nangyari sa inyo. Pero lahat ng mga taong dumaan sa buhay ko, ginojombag ko ng solid. Kapag inaapi nila ako. Umulan, uminit, sa loob ng sasakyan, sa loob ng FX, alam nyo na yung kwento ko. Pag inapi mo ko, lalaki at babae ka, do or die to. Tatama to sa'yo. Ano ang punto ko? Pababayaan mo na lang ba inaapi yung magiging grandchildren mo? Katulad sa pinaglalaban ni Cathy Binag, kaya siya nagsalita kahit buhay niya na ang nakataya. Siya ay eyewitness. Hindi siya lalabas na, ay trip ko lang, magpapa-interview kay Maharlio kasi magpapa-cute-cute ako. Kabanggain mo mga bangag. At the fact na alam niya kung paano maglaro mambuli to mga bangag na to dahil binuli siya. Then kayo tatahimik. Mamamatay kayong duwag. Di ba? Hindi nakaka-proud ang mamamatay na duwag. Ako, kahit matsugi man ako, tomorrow, sa susunod na araw, kung kailanman, mamamatay akong lumalaban sa mga jejemon. At pipikit ako na hindi ako pumayag na inapi ako ng tao ninuman. Kasi talagang tatama to kung harap-harapan, talagang ang laban, hindi lang traidoran, talagang kakabugto sa banga. So sana ganon din kayo.
Magpakita kayo ng balls sa inyong mga anak. Huwag kayo nagpapaniwala sa mainstream media na mga walang balls. 'Di ba? Dahil hindi forever kayo dyan. Gagantihan kayo ng taong bayan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!